Kumusta po kayong lahat, mga minamahal naming senior citizen? Gusto ba ninyong magpahinga at mag-enjoy ng inyong panahon kasama ang inyong mga apo, pero bigla na lang tumataas ang presyon ninyo kahit nasa bahay lang kayo? Akala ba ninyo pagkain at stress lang ang dahilan ng high blood? Marami sa atin ang nagtataka kung bakit hindi bumababa ang ating presyon kahit uminom na tayo ng gamot. Pero ang hindi natin alam, may mga nakatagong panganib pala sa loob mismo ng ating mga tahanan na nagpapataas na ating presyon. Mga panganib na hindi natin inaasahan. Sa video na ito, ibubunyag natin ang 6 na nakatagong peligro sa bahay ninyo na maaring nagpapataas na inyong presyon. Ito ay mga bagay na hindi natin inaasahan, ngunit malaki ang epekto sa ating kalusugan. Ang hindi pagpansin sa mga ito ay maaring magdulot ng stroke o attack sa puso. Kaya manood hanggang dulo para malaman kung ano ang mga ito at kung paano natin maiiwasan. Para sa inyo pong kapakanan at sa kapakanan ng inyong pamilya. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang din sa ating talakayan. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o saang panig na mundo. Nice po naming marinig mula sa inyo. Alam nyo ba na halos kalahati ng mga Pilipinong senior citizen ay may high blood pressure? Ito ay isang napakalaking problema dahil ang high blood pressure, o hypertension, ay maaring humantong sa mas malubhang sakit tulad ng stroke, sakit sa puso, at sakit sa bato. Madalas, ang inisip natin ay ang ating kinakain at ang ating stress ang pangunahing dahilan. Tama naman yon, pero hindi lang yon ang buong kuwento. Marami sa ating mga senior citizens ay hindi alam na ang mga panganib ay nasa loob mismo ng ating mga tahanan. Maraming doktor dito sa Pilipinas at maging ang Philippine Heart Association at Department of Health, IHL, ay nagre-rekomenda na tingnan din natin ang ating kapaligiran sa bahay. Ayon sa pananaliksik ng mga doktor dito sa Pilipinas, ang ating bahay ay maaring magkaroon ng mga nakatagong panganib na nagpapataas na ating presyon. Ito ang mga bagay na hindi natin napapansin o binibigyang pansin. Sa video na ito, tutuklasin natin ang mga nakatagong peligro na ito at magbibigay ng mga practical na solusyon para mapanatili nating malusog at ligtas ang ating tahanan. Ipapaliwanag natin kung bakit mahalaga ang bawat isa sa mga ito at kung paano natin maiiwasan ang mga negatibong epekto nito sa ating kalusugan. Para mas mahaba ang ating panahon kasama ang ating mga mahal sa buhay. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Una, nakatagong amag, head and mold. Ang amag ay karaniwang problema sa mga bahay dito sa Pilipinas dahil sa ating mainit at mahalumigmig na klima. Ito ay isang uri ng fungus na tumutubo sa mga lugar na basa at madilim. Kadalasan, makikita natin ito sa banyo, kusina o sa mga sulok ng ating bahay. Ngunit alam nyo ba na ang amag ay maaring magdulot ng problema sa ating presyon? Kapag nakalanghap tayo ng amag, maaring magkaroon tayo ng allergic reaction o pamamaga sa ating katawan. Ang pamamaga na ito ay maaring magpataas na ating presyon. Bukod pa rito, ang amag ay maaring magdulot ng problema sa ating paghinga, lalo na kung tayo ay may hika o iba pang sakit sa baga. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, siguraduhin nating mayroon tayong maayos na ventilasyon sa ating bahay, lalo na sa banyo at kusina. Buksan natin ang ating mga bintana para makapasok ang sariwang hangin. Pangalawa, regular nating linisin ang ating bahay gamit ang bleach solution. Halimbawa, Clorox. Mag-ingat lang po tayo sa paggamit ng bleach at siguraduhin mayroon tayong protection tulad ng gloves at mask. Lalo na po kung kayo ay may sensitive na bala. At kung malala na ang problema sa amag, mas mabuting kumuha na tayo ng profesional na maglilinis nito. Ang paglilinis ng amag ay maaring makatulong upang maiwasan ang pagtaas ng ating presyon at mapabuti ang ating kalusugan. Ikalawa, labis na ingay, excessive noise. Dito sa Pilipinas, lalo na sa mga siyudad, karaniwan na ang ingay. Ingay ng mga sasakyan, ingay ng mga nagtitinda, ingay ng mga kapitbahay. Parang hindi na natin napapansin. Pero ang labis na ingay ay isa ring nakatagong panganib sa ating bahay. Ang constant na ingay ay maaring magdulot ng stress sa ating katawan. Kapag stressed tayo, naglalabas ang ating katawan ng stress hormones tulad ng cortisol. Ang mga hormones na ito ay maaring magpataas na ating presyon.
Bukod pa rito, ang ingay ay maaring makaapekto sa ating pagtulog. Kapag kulang tayo sa tulog, mas mataas ang ating panganib na magkaroon na high blood pressure. Kaya ano ang pwede nating gawin? Subukan nating gumamit na earplugs o noise-cancelling headphones kapag nagpapahinga tayo sa bahay. Lumikha tayo ng quiet zone sa ating bahay kung saan pwede tayong magpahinga at mag-relax. Halimbawa, pwede tayong maglagay ng mga halaman sa ating kwarto para makatulong sa pagpaparelax. Siguraduhin din natin na maayos ang ating mga appliances. Kung mayroon tayong mga appliances na maingay, subukan nating ipayos o palitan. At iwasan din nating magpatugtog na malakas sa ating mga telebisyon o radyo. Maaari din tayong uminom ng herbal tea bago matulog, tulad ng chamomile tea, para makatulong sa pagpaparelax. Ang pagbabawas ng ingay sa ating bahay ay malaki ang may tutulong sa pagpababa ng ating stress at pagpapabuti ng ating presyon, para mas mahimbing ang ating tulog at mas masaya ang ating araw. Ikatlo, mga nakalalasong chemical sa paglilinis, toxic cleaning chemicals. Marami sa atin ang gumagamit ng iba't ibang chemical sa paglilinis ng ating bahay. Mga bleach, floor cleaner, air freshener, lahat na ito ay maaring maglaman ng mga nakalalasong usok mula sa mga chemical. Ang mga usok na ito ay maaring makairita sa ating respiratory system, na maaring magdulot ng problema sa ating paghinga at pagtaas ng ating presyon. Bukod pa rito, ang mga chemical na ito ay maaring makaapekto sa ating nervous system at magdulot ng stress at anxiety. Ang matagal na pagkalantad sa mga chemical na ito ay maaring magdulot ng mas malubhang problema sa kalusugan. Kaya ano ang alternatibo? Sa halip na gumamit ng mga chemical na puno na nakalalasong usok, subukan nating gumamit ng mga natural na alternatibo tulad ng suka at baking soda. Ang suka ay napakahusay na panlinis at disinfectant, habang ang baking soda ay napakahusay na pangalis na amoy at dumi. Siguraduhin din natin na mayroon tayong maayos na ventilasyon kapag gumagamit tayo ng mga chemical. Buksan natin ang ating mga bintana at pintuan para makapasok ang sariwang hangin. Basahin din natin ang mga label ng ating mga produkto at sandin ang mga tagubilin sa paggamit. Iwasan din natin ang paggamit ng mga aerosol spray dahil mas madali itong malanghap. Ang paggamit na natural na panlinis ay hindi lamang makakabuti sa ating kalusugan, kundi makakatipid din tayo. Para sa ating kalusugan at para sa ating bulsa. Ikaapat, hindi maayos na pagkakalagay ng mga halaman, improper plant placement. Marami sa atin ang mahilig magtanim ng mga halaman sa loob ng ating bahay. Maganda naman ito dahil nagbibigay sila ng sariwang hangin at nagpapaganda ng ating tahanan. Ngunit kung hindi natin alagaan ng maayos ang ating mga halaman, maaring magdulot sila ng problema sa ating kalusugan. Ang mga halaman na hindi maayos ang pagkakalagay ay maaring maging tirahan ng amag at mga bagay na nagdudulot ng allergy. Ang amag at allergens na ito ay maaring makairita sa ating respiratory system at magpataas na ating presyon. Bukod pa rito, ang mga halaman na hindi maayos ang pagkakalagay ay maaring maging tirahan din ng mga insekto tulad ng lamok at ipis. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, piliin natin ang mga halaman na hindi masyadong nagdudulot ng allergy. Pangalawa, siguraduhin natin na maayos ang ating pagdidilig ng ating mga halaman. Huwag natin silang didiligan ng sobra-sobra dahil maaring magdulot ito ng pagtubo ng amag. Pangatlo, regular nating linisin ang ating mga paso at lalagyan ng halaman para maiwasan ang pagdami ng mga insekto. At pang-apat, siguraduhin natin na nakalagay ang ating mga halaman sa lugar na may sapat na sikat na araw at ventilasyon. Ang tamang pag-alaga ng ating mga halaman ay makakatulong upang mapabuti ang ating kalusugan at mapaganda ang ating tahanan. Ikalima, problema sa pagkakalagay ng mga kagamitan sa kusina, problems with kitchen appliance placement. Ang ating kusina ay isa sa mga pinakaabalang lugar sa ating bahay. Dito natin inihahanda ang ating mga pagkain at nagluluto para sa ating pamilya. Ngunit ang hindi maayos na pagkakalagay ng ating mga kagamitan sa kusina ay maaring magdulot ng problema sa ating kalusugan. Halimbawa, kung ang ating oven ay nakalagay malapit sa ating refrigerator, ang init na nagmumula sa oven ay maaring magpahirap sa refrigerator na magpalamig. Ito ay maaring magdulot ng pagtaas ng temperatura sa loob ng refrigerator, na maaring magdudulot ng pagkasira ng ating mga pagkain. Bukod pa rito, ang pagpapatakbo ng refrigerator ng mas matagal ay maaring magdulot ng pagtaas ng ating kuryente at stress. Kapag stress tayo, tumataas ang ating presyon. Kaya ano ang dapat nating gawin? Siguraduhin natin na maayos ang pagkakalagay ng ating mga kagamitan sa kusina.
Iwasan nating ilagay ang oven malapit sa refrigerator. Siguraduhin din natin na malinis ang ating mga kagamitan at regular nating inayos ang mga ito. Ang maayos na pag-alaga sa ating mga kagamitan sa kusina ay makakatulong upang mapabuti ang ating kalusugan at makatipid sa ating kuryente. Ika-6, hindi tama ang kulay ng bahay, wrong color of house. Hindi natin madalas inisip na ang kulay ng ating bahay ay mayroong malaking epekto sa ating kalusugan at sa ating blood pressure. Ngunit ang totoo, ang mga kulay sa ating bahay ay nakakaapekto sa ating subconscious. Nagbibigay ito ng ilang mga damdamin na maaring hindi natin namamalayan. Halimbawa, ang ilang kulay ay pwedeng maging mas nakakairita sa atin, nagdudulot ng tensyon at stress na maaring magdulot ng pagtaas ng ating blood pressure. Ang ilang mga matingkad na kulay ay maaring nakakaalarma, habang ang ibang madilim na kulay naman ay maaring magdulot ng kalungkutan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Sa loob ng ating bahay, subukan natin ang mga earth tone colors tulad ng beige, light brown, at iba pang mga neutral na kulay. Sa labas naman, subukan natin na huwag gumamit na masyadong matingkad na kulay, upang ang ating kapitbahay ay hindi mainis sa atin. Ang pagbabago ng kulay ng ating bahay ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang ating presyon ng dugo. Gayon, dumako naman tayo sa ilang importanteng bagay na dapat nating tandaan. Hindi lahat ng amag ay mapanganib. Mayroong mga uri ng amag na hindi naman nakakasama sa ating kalusugan. Gayunpaman, mas mabuting magingat at linisin ang lahat ng uri ng amag na makikita natin sa ating bahay. Alam din natin na hindi natin maiwasan ang ingay sa ating paligid. Kaya ang mahalaga ay matutunan nating pamahalaan ang ating stress sa pamamagitan ng meditation, yoga, o iba pang mga relaxation techniques. At kung mahal ang pagpapalinis ng amag, pwede naman tayong magsimula sa maliit na paraan, tulad ng paglilinis ng mga lugar na may amag gamit ang suka. Ang maliit na hakbang na ito ay malaking tulong para sa atin. Sa madaling salita, ang mga nakatagong panganib sa ating bahay ay maaring magdulot ng problema sa ating presyon. Ang mga ito ay ang amag, ingay, kemikal sa paglilinis, hindi maayos na pagkakalagay ng mga halaman, mga problema sa paglalagay ng mga kagamitan sa kusina, at maling kulay ng bahay. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat nating malaman ay mahalaga na tuklasin natin ang mga panganib na ito at gumawa ng mga hakbang para maiwasan ang mga ito. Ang malilit na pagbabago sa ating bahay ay maaring magdulot na malaking pagbabago sa ating kalusugan. Tandaan natin na ang pag-alaga sa ating tahanan ay pag-alaga rin sa ating sarili. Para sa ating kalusugan at para sa ating mga mahal sa buhay. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan. Anong mga pagbabago ang gagawin ninyo sa inyong bahay para mapabuti ang inyong presyon? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Ang malilit na hakbang araw-araw ay malaki ang may tutulong sa inyong paglalakbay tungo sa kalusugan. Pagpalain po kayo ng Diyos at ang inyong pamilya. Hanggang sa susunod.